Si Yamuri ay isang binatang lalaki na nag-iisa na sawa na sa kanyang nakakabagot na buhay at gustong magkaroon ng kaunting kapanapanabak na karanasan. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang makilala niya ang isang babaeng bampira na walang pakialam na nagtuturo sa kanya kung paano magsaya. Kaya, ginugugol niya ang bawat gabi kasama ito kaya gagawin siyang bampira nito at hahayaan siyang makipagsesyon sa kanya. Nagsimula ang lahat ng palihim na lumabas si Yamuri sa kanyang bahay sa kalagitnaan ng gabi at nagsimulang gumawa ng mga random na side quest dahil hindi siya makatulog. Pagkatapos maglakad-lakad ng kaunti, huminto siya sa isang vending machine para kumuha ng alak nang biglang nagpakita ang isang misteryosong babaeng nagngangalang Nozona mula sa kung saan at pinabasa siya ng kanyang pantalon. Nang makita ang kanyang ngiti na nakakatakot, sinubukan niyang tumakas, ngunit hinawakan siya ng babae sa braso at nangakong hindi niya siya sasaktan at matutulungan pa siyang makatulog. Ilang minuto ang lumipas, magkasama silang naglalakad at sinabi sa kanya ni Nozona na hindi makatulog ang mga tao dahil hindi sila nasisiyahan sa kung paano nila ginugol ang kanilang araw. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang tatlong lasing na manunood ng yay anime na natutulog sa isang bangko nang walang pakialam sa mundo dahil ginugol nila ang kanilang mga araw sa walang kwentang bagay. Para ma-hype sila, nag-high five si Nozona sa kanila at pagkatapos ay pinayuhan si Yamuri na tamasahin ang kalayaan ng gabi. Ngayong na-inspire, tumakbo pabalik si Yamuri para mag-high five sa tatlong lasing na lalaki, ngunit ang isa sa kanila ay sumuka sa kanyang sapatos at nawala ang kanyang aura. Pagkatapos nito, niyaya ni Nozona si Yamuri sa kanyang bahay upang makatulog ito ng mas maayos, at tinanggap niya ito, iniisip na suswertehin siya ngayong gabi. Sa kanyang apartment, ang tanging nakita niya ay isang futon bago inalis ni Nozona ang kanyang jacket at ipinakita sa kanya ang magagandang bagay. Dahil dito, para siyang isang babaeng naglalakad mag-isa sa syudad, ngunit tiniyak sa kanya ni Nozona na wala siya sa mood na magsesyon at gusto lang siyang tulungan na makatulog. Sa kabila nito, sinubukan ni Yamuri na tumakas, ngunit pinigilan siya nito at ipinangako sa kanya na malapit na siyang magkaroon ng pinakamasarap na tulog sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang mas mahusay na pagpapasya, si Yamuri ay nakahiga sa futon sa tabi niya. At pagkatapos niyang bigyan siya ng ilang salita, ang bida ay tunay na nagsimulang makaramdam ng relax at nakatulog. Nang makapunta na siya sa panaginip, lumipat ang babae at dahan-daang lumapit sa kanya ng may nakakatakot na ngiti. Pagkatapos ay ibinaon niya ang kanyang mga ngipin sa leeg nito upang sipsipin ang kanyang dugo. At natigilan siya sa kung gaano kasarap ang lasa nito, kahit na amoy hayop ang kanyang amoy. Nang sandaling iyon, nagising si Yamuri at napansin ang dugo sa kanyang leeg. Kaya nataranta si Nozona at sinabi sa kanya na nakagat siya ng lamok. Gayunpaman, alam ni Yamuri na siya ay nakagat dahil nakikita niya ang dugo sa kanyang mga labi at tinanong kung siya ay isang bampira. Kinumpirma niya na siya nga at nagsimula siyang mataranta sa pag-iisip na naging bampira rin siya simula nang makagat niya ito. Nakakalungkot para sa kanya, isiniwalat ni Nozona na ang pagsipsip ng dugo ay parang pagkain para sa kanya at ang simpleng pagkagat ay hindi magpapabago sa kanya bilang bampira. Dito, tinanong ni Yamuri kung paano rin siya magiging bampira. Kaya, mahinahon niyang sinabi sa kanya na dapat siyang umibig sa kanya para mangyari iyon. Gayunpaman, ang pagsasabi nito ay nagpamula sa kanya. Kaya, inaya siya ni Yamuri na uminom kung saan inamin niya na wala siyang naiintindihan tungkol sa pag-ibig. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nagkaroon siya ng normal na buhay sa paaralan hanggang sa umamin sa kanya ang isa sa kanyang mga kaklase, ngunit tinanggihan niya ito dahil hindi niya naiintindihan ang pag-ibig. Naging masama ang lahat pagkatapos nito, kaya tumigil siya sa pag-aaral at nagkaroon ng insomnia. Nang marinig ang kanyang kwento, nagpa siya si Nozona na ipakita sa kanya ang saya ng nightlife, ngunit mas pinalawak pa niya ito sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na gawin siyang bampira. Nang ipaalala niya sa kanya ang kondisyon ng pag-ibig, sinabi niyang ayaw na niyang bumalik sa kanyang nakakabagot na buhay kaya't iibig siya rito at maging kasingkol at walang inaalala tulad niya. Sa kabila ng pagkabalisa, tinanggap ni Nozona ang kasunduan kapalit ng paminsan-minsang pagsipsip ng kanyang dugo. Pagkatapos ay dinala siya nito sa bubong ng pinakamataas na gusali sa bayan upang maramdaman niya ang gabi bago siya sipin sa gilid.
Habang natamba si Yamuri sa sobrang bilis, naabutan niya ito at binigyan ng paglilibot sa lungsod mula sa himpapawid, na nagpaisip sa kanya na hindi naman pala masama ang buhay kung mayroon kang isang psycho-vampire na walang kwentang kasama. Kinabukasan, palihim na lumabas si Yamuri at nakatagpo ang kanyang vampira sa parke. Sinabi niya sa kanya na ang mga vampira ay nagkakaanak sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo mula sa taong nagmamahal sa kanila, kaya ang pagkain at pagsesyon ay pareho lang para sa kanyang uri. Sinabi ni Yamuri na iyon ang kanyang layunin at gusto niyang umibig sa kanya, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay inilantad niya ang kanyang leeg at hiniling sa kanya na magkaroon ng pag-inom, ngunit para sa isang vampira na tulad niya, ito ay parang isang fiesta. Dahil sa takot, sinabihan niya siyang magtakip bago siya ikulong ng mga pulis ng vampira, idinagdag na hindi niya basta-basta maaaring imbitahan siya na tikman ang dugo at kailangan niyang pag-isipan ang kanyang tiyempo. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa biglang lumingon si Nozona at sinabi sa kanya na mas masarap ang kanyang dugo kaysa sa ube shake. Kinabukasan ng gabi, palihim siyang lumabas muli, ngunit tila hindi niya mahanap si Nozona, kaya nagpa siya siyang umuwi. Habang nasa daan, bigla niya itong nakita na nakatayo sa isang poste na nagpapanggap na si Uchiha Itachi. Nang casual siyang bumati, nadismaya siya dahil hinahanap niya ito kung saan-saan. At humingi siya ng paumanhin, sinabing naghahalongkat siya ng dugo. Pakiramdam ni Yamuri ay niloko siya dahil inakala niyang may gusto sila sa isa't isa. Ngunit ipinaliwanag niya sa kanya na ang pagsipsip ng dugo ay parang pagkain ng pagkain. At tulad ng pagkain niya ng iba't ibang bagay, umiinom din siya ng dugo ng iba't ibang tao. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya kagabi na ang pagkain at pagsesyon ay pareho para sa kanyang uri. Kaya, tinawagan niya ito bilang isang babaeng marumi na mas marami ang body count kaysa kay Bunny Blue. Pagkatapos ng pagtatalo, sinabi niyang ayaw niyang maghanap sa kanya gabi-gabi, kaya dapat silang magpalitan ng numero. Gayunpaman, sinabi ni Nozona na wala siyang telepono dahil hindi niya ito ginagamit. Kaya, tinanong niya kung paano pa niya ito makokontak. Dahil dito, may naalala siya at ibinalik niya ito sa kanyang lugar kung saan siya naguhukay ng mga lumang gamit at nakakita ng isang telepono na mas luma pa kaysa sa iyong lola. Dahil iyon lang ang mayroon siya, hiniling niya sa kanya na dalhin ito, ngunit sinabi niya na hindi niya dinadala ang ladrilyong iyon kahit saan siya magpunta dahil nawawalan siya ng mga puntos sa estilo. Pagkatapos ay humiga siya sa kama dahil pagod na siya, kaya hiniling niya kay Yamuri na sumama sa kanya para sa ilang kasiyahan. Nag-aalangan na humiga si Yamuri sa tabi niya, at nang tanungin niya kung maaari ba niyang matikman ang kanyang launcher, sinabi niya sa kanya na hindi. Dahil dito, natarante siya dahil nangako siya na hahayaan niya ito. Ngunit nagbago ang isip ng bida mula noon dahil hindi siya magiging vampira kahit nahayaan niya siya. Nakaramdam din siya ng selos at sinabihan siyang maghanap ng iba. Kaya, naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya na hinahanap niya talaga siya, ngunit nahihiya siyang aminin. Nang marinig ito, inilantad ng bida ang kanyang leeg at niyaya siyang uminom. Pagkatapos ng hapunan, masayang natulog siya sa tabi niya at nakaramdam ng ginhawa si Yamuri na pareho silang gusto ang isa't isa. Kinabukasan, mabilis siyang naghanap sa kanya, ngunit nang mabaigo, tumungo siya sa isang parke malapit sa kanyang bahay. Doon na bigla siyang nagpakita at sinabi sa kanya na hinahanap din niya siya. Para malutas ang problemang ito, kumuha si Yamuri ng isang pares ng bagong-bagong walkie-talkie na relo, na makakatulong sa kanya na masubaybayan siya, at labis siyang nasasabik na gamitin ang mga ito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yamuri na nakakuha siya ng mga katulad nito ilang taon na ang nakalilipas at iniwan ang isa sa mga ito sa labas para may kumuha nito at makausap niya ang mga ito. Gaya ng inaasahan, may kumuha nga nito, ngunit nawalan ng sarili si Yamuri at hindi na nakipag-ugnayan sa kabilang panig. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Nozona sa kung gaano kalungkot ang buhay ni Yamuri. Ngunit nang ibunyag niya ang kalahati ng lumang set sa kanyang palso, mas lalong tumawa ang babae. Pagkatapos ay pinasuot niya sa kanya ang isa sa mga bago para masubukan nila ito at lumipad siya para tingnan kung gumagana ito. Pagkatapos ay pinindot ni Yamuri ang buton at bumati ng hello. At nang sumagot siya, sinabi nito sa kanya na malapit na siya. Masyadong nagsasaya si Nozona at nagsimulang magpanggap na isang ahente ng militar at nakisabay si Yamuri. Pagkatapos ay sinabi niya na parang nagde-date sila,
ngunit sinabihan siya ng babae na tumigil sa pagsasabi ng mga nakakahiyang bagay. Pagkatapos noon, isinama niya ito sa isa pang paglilibot sa lungsod mula sa himpapawid at pakiramdam ni Yamuri ay buhay na buhay pagkatapos ng mahabang panahon. Kinabukasan ng gabi, isinama niya ito sa kanyang paaralan at napagtanto ni Yamuri na hindi niya kinasusuklaman ang pagpunta rito. Sinabi niya rito na dahil gabi na, lubhang nagpapabago sa pananaw ng isang tao sa mga bagay-bagay. Pagkatapos, bigla siyang lumapit at nalasahan ang kanyang dugo. Habang ninanamnam niya ang lasa, nagsimulang mamula si Yamuri dahil ang kanyang maliit na sundalo ay tumugon sa kanyang paghawak. Pagkatapos ay napansin niya kung paano madalas magbiro si Nozona ngunit natataranta kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-ibig. At ito ang dahilan kung bakit siya naniniwala na mas malaki pa ang kanyang pagkatalunan kaysa sa kanya. Upang masubukan ang kanyang teorya, sinimulan niya itong tawaging Nozona-chan. At gaya ng inaasahan, nagsimula siyang mataranta. Habang sumisikat ang araw, naglakad pa uwi si Yamuri at nagtataka kung ano ang nangyari sa lumang relo ng walkie-talkie. Nang biglang tumunog ang relo niya at inakala niyang galing ito kay Nozona, ngunit nagulat siya nang makita niyang galing ito sa kanyang lumang relo. Nang sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang kaklase na si Akira ay nakatayo sa likuran niya, at tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya. Natigilan siya nang marinig ang boses nito dahil si Akira ay ang babaeng tinanggihan niya dahil hindi niya maintindihan ang pag-ibig. Bago ito, tinanong niya si Nozona kung paano malalaman ng isang tao na nagkaroon na sila ng kaibigan, at sinabi nito sa kanya na walang paraan para ipaliwanag ito, at malalaman niya kung kailan ito mangyayari. Tinanong din niya kung okay lang bang ipagpalagay na kaibigan niya ang isang tao, at napagtanto nito na masyadong komplikado ito para sa kanya dahil isa siyang loner na walang kaibigan. Dahil dito, sinabi niya rito na mayroon siyang mga kaibigan, ngunit parang walang galang na ipagpalagay na magkaibigan pa rin kayo pagkatapos ng mahabang panahon ng walang komunikasyon. Isiniwalat din ni Yamuri na nakuha niya ang walkie-talkie na ito dahil gusto niyang makipag-usap sa isang tao, at naisip ni Nozona na baka gusto rin niyang magkaroon ng mga kaibigan noon. Sa kasalukuyan, tinanong ni Yamuri si Akira kung bakit niya hawak ang kalahati ng walkie-talkie niya, at sinabi niyang siya ang nagbigay nito sa kanya. Gulat na gulat si Yamuri dahil hindi niya ito maalala. At isiniwalat pa niya na noong magkahiwalay sila ng klase, marami siyang naging kaibigan at hindi niya ito makontak. Ibinigay niya sa kanya ang device na ito at nangakong tatawagan siya, ngunit hindi niya ito nagawa. At dahil matagal na siyang hindi pumapasok sa paaralan, nagping siya mismo para siguraduhing ayos lang siya. Gulat pa rin si Yamuri sa kwento niya. Kaya nang tanungin niya kung kailan niya ibinigay ang device sa kanya, sinabi niyang naiwan niya ito sa ibabaw ng kanyang mailbox, na nagpaisip sa kanya na nagkataon lang ang nangyari. Gayunpaman, natutuwa siyang makitang ayos lang siya dahil itinuturing pa rin niya itong kaibigan. Habang pinoproseso ito ni Yamuri, idinagdag niya na hindi niya inakala na may pakialam ito sa kanya hanggang sa iniwan niya ang aparato para sa kanya at ang pagkaalam na itinuturing siya nitong kaibigan ay nagpasaya sa kanya. Naalala ni Yamuri ang araw na nilapitan siya ni Akira sa isang parke at niyaya itong makipaglaro sa kanya, ngunit abala ang bida sa panonood ng mga langgam. Sumali pa rin siya sa kanya at tinanong kung maaari ba siyang maging kaibigan niya at kahit na nagulat siya, tinanggap niya ito. Pagkatapos ay tinanong siya ng lalaki kung bakit siya nakauniporme at sinabi niya na dahil malapit na ang oras ng pasukan at gusto niyang gumising ng maaga para sa paglalakad sa umaga. Nang sabihin ni Yamuri na maglalakad lang siya pauwi, hiniling niya sa kanya na magkita sila rito sa parehong oras bukas. Pagkatapos noon, tinawagan ni Yamuri si Nozona para ipaalam sa kanya na mayroon siyang isang kaibigan. Kinabukasan ng gabi, nagpasya siyang umalis ng maaga at tinukso siya ni Nozona sa pagsasabing aalis siya para makipagkita sa maganda na babae sa lugar, na nagpagulo sa kanya. Kinakabahan niyang itinanggi ito at nanumpa na hinding-hindi niya ito lolokohan, at nalito ang babae dahil tinutokso lang siya nito. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo at nakatagpo si Akira sa parehong lugar. Kaya, tumungo sila sa isang kalapit na parke at umupo ng alanganin sa tabi ng isa't isa. Tinitigan siya ni Yamuri dahil naalala niya na dati itong masigla. Kaya, tinanong niya kung nababagot ba siya. Sinabi ni Akira na nasisiyahan talaga siya, kaya nagtanong siya kung may nararamdaman pa ba si Akira para sa kanya.
Nang sandaling iyon, nakita niya si Nozona na nanunood sa kanila na parang iyong nakakatakot na tiyuhin, at napasigaw siya. Dahan-daang lumapit si Nozona sa kanya at sinabing naiinis na siya sa kanyang kinikilos, at nagsimulang isipin ng bida na nagagalit siya. Gayunpaman, tinapik niya ito at nagsimulang umakto na masyadong palakaibigan. Kaya, tinanong siya ni Akira kung sino ang baliw na ito. Sinabihan siya ni Nozona na huwag mag-alala dahil friends na may benepisyo lang siya ni Yamuri, ngunit mabilis itong itinanggi ni Yamuri. Gayunpaman, nang makita kung gaano sila kalapit, tinanong siya ni Akira kung gusto niya ang baliw na ito, na ikinahiya ni Nozona. Pagkatapos ay nagpasya siyang ipakita ang katangian ng kanyang relasyon kay Yamuri sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg nito at pagtikim sa kanyang dugo, na nag-iwan kay Akira na gulat. Maya-maya, dinala sila ni Akira sa isang restaurant para magkape kung saan tinanong niya si Yamuri kung anong mga maling desisyon sa buhay ang nagtulak sa kanya na makasama ang isang psychopath na may kulay rosas na buhok. Nang manahimik si Yamuri, tinanong niya kung bakit tumigil ito sa pag-aaral. Kaya, sinabi ni Nozona na pumupunta siya sa isang nakakabagot na lugar. Idinagdag din ni Yamuri na miserable siya sa paaralan at hindi niya ito matiis at hindi niya alam kung paano magre-react. Sinabi niya na ganoon din ang nararamdaman niya at hindi niya masabi kung totoo or peke ang mga kaibigan niya, kaya natuwa siya na nakasalubong niya ito. Pagkatapos ay magalang niya itong hiniling na pumunta sa paaralan para sa kanya at hindi alam ng bida kung paano magre-react. Nang makitang gusto pa rin siya ni Akira, sinubukan ni Nozona na biruin siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit hindi niya kinontak si Yamuri sa lahat ng oras na ito kung itinuturing niya itong kaibigan. Pagkatapos ay casual siyang lumabas ng restaurant. Kaya binigyan ni Yamuri si Akira ng pera para sa kape at hinabol ang kanyang vampirang babae. Iniisip niya kung nagagalit ba siya dahil kay Akira, ngunit nang tanungin niya ito, mabilis niyang sinabing hindi. Gayunpaman, patuloy na pinipilit ito ng bida, kaya sinigawan siya nito na tumahimik at tumakbo palayo. Sinubukan siyang habulin ni Yamuri, ngunit nawala siya sa paningin, kaya naglibot siya sa lungsod upang hanapin ito. Matapos mabigang mahanap ito, napagod siya at natisod sa hagdan, kaya nagpasya siyang magpahinga sa tulay ng mga naglalakad. Doon, naramdaman ng kanyang aparato na nasa saklaw siya nito, kaya ginamit niya ito upang humingi ng tawad sa kanya sa pagpapagalit nito. Tinanong niya kung bakit sa tingin niya ay nagagalit ito, at sinabi niya na ito ay dahil palihim siyang nakikipagkita sa isang kaibigan. Sinabi lang ni Nozona na masaya siya para sa kanya, ngunit hindi maintindihan ng bida kung paano gumagana ang mga away dahil hindi pa siya nakaranas nito noon. Tinanong niya ito kung ano ang kailangan niyang gawin para makabawi sa kanya, at bigla itong nagpakita sa harap niya, kinukutya siya dahil sa pagiging sweet nito. Pagkatapos ay inamin niya nang may pag-aalinlangan na hindi siya galit, ngunit nagalit bago nagtanong kung bakit hindi niya sinagot si Akira nang yayain niya itong pumasok sa paaralan. Sinabi niya na ito ay dahil ayaw niyang ipaliwanag sa kanyang tao na ang dahilan kung bakit hindi siya babalik ay dahil gusto niyang maging isang vampira, na nagpatawa sa kanya. Pagkatapos ay napansin niya ang ilang dugo sa paligid ng kanyang bibig at sinabi niyang nadapa siya, ngunit hinayla siya nito para halikan at naulisahan ang dugo mula sa kanyang bibig. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung itinuturing din ba niya itong kaibigan, ngunit pagkatapos ay nagpaalam at lumipad palayo, na iniwan siyang gulat at nalilito. Kinabukasan sa klase, nakita ni Akira ang kanyang guro na nahuli ang isang estudyanteng natutulog, kaya pinayuhan niya silang lahat na matulog sa gabi or makakaapekto ito sa kanilang kalusugan. Pagkatapos ng klase, umuwi ang isang naiinip na si Akira at hindi nag-aksaya ng oras sa pagtungo sa bathtub. Pagkatapos, nagsipilyo siya at humiga sa kama para matulog. Di nagtagal, nakatulog siya habang ang walkie-talkie ay nakalagay sa kanyang side table. Sa kabilang banda, nagising si Yamuri sa gabi at palihim na lumabas ng kanyang apartment, at agad na bumalik sa kanyang isipan ang kahapon nang halikan siya ni Nozona, na nag-iwan sa kanya na namumula. Di nagtagal, natagpuan niya itong naghihintay sa parke at nagtataka kung bakit napakadali niya itong mahanap ngayon kumpara sa mga nakaraang araw. Dahil hindi pa siya handang makita ito, nagpasya siyang maglakad-lakad muna upang malaman kung paano kikilos sa harap niya pagkatapos siyang halikan nito. Doon niya lang napansin ang tatlong lasing na lalaki na nanunood ng isang tao sa isang tulay. At nang tumangala siya, nakita niya ang isang magkasintahang naghahalikan. Ngayon,
Nalilito, napagtanto niya na ang paghalik ay ginagawa sa mga taong nagmamahalan. At napaisip siya kung sila ba ni Nozona ay umiibig na. Ibig sabihin noon ay nakamit na niya ang kanyang layunin na umibig sa kanya. Kaya, nagsimula siyang magsaya dahil maaari na rin siyang maging isang vampira. Nang sandaling iyon, natagpuan siya ni Nozona at pinagalitan siya dahil sa pagpapahintay sa kanya. Ngunit biglang naging Sigma Boy si Yamuri at niyaya siyang tikman ang kanyang launcher. Nang tanungin niya kung bakit siya kumikilos na parang talunan, buong kumpiyansa niyang sinabi sa kanya na umiibig na siya sa kanya, dahilan para mamula siya. Pagkatapos ay sinabihan siya nitong lumapit rito. At habang naglalakad siya papunta sa kanya, tuwang-tuwa siya dahil malapit na siyang maging isang vampira. Pagkatapos ay yumuko si Nozona at sinipsip ang kanyang dugo, ngunit tila walang nangyari. Kaya tinanong niya si Nozona kung ano ang nangyayari. Sinabi lang niya sa kanya na hindi siya umiibig, ngunit iginiit niya na umiibig nga siya, ngunit sinabi lang niya na naguguluhan lang siya dahil sa nangyari kagabi. Pinagtawanan niya siya dahil iniisip niyang isang halik lang ang magpapaibig sa kanya, at ang gusto niya talaga ay magsesyon. Nang sa wakas ay napagtanto na niya ito, tinukso siya ni Nozona sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto pa ba niya ng isa pang halik, ngunit nagalit siya dahil minaliit lang nito ang unang halik niya. Dito, mapaglarong sinabi niya sa kanya na ito rin ang unang halik niya. Kaya, nag-aalangan siyang nagtanong kung nagustuhan ba niya ito. Sinabi lang ni Nozona na hinalikan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan dahil normal lang iyon. Ngunit kahit ang isang malungkot na talunan tulad ni Yamuri ay alam na hindi iyon normal. Kinabukasan, nahihirapang makatulog si Akira at nakita niyang hating gabi pa. Kaya, nagpa siya siyang maglakad ng maaga. Habang nasa daan, nakasalubong niya si Yamuri, na nagulat nang makita siyang ganito kaga. Sinabi niya sa kanya na hindi siya makatulog at inakala niyang makikita niya si Nozona, ngunit pinayuhan niya itong subukang matulog or maaapektuhan ang kanyang kalusugan. Pagkatapos nito, tinanong siya nito kung magpupuyat ba siya ngayong gabi. At nang pumayag ito, niyaya siya nitong tumambay kasama niya at si Nozona. Di nagtagal, natagpuan niya ang sarili sa apartment ni Nozona kung saan nakita niya si Nozona na tinatalo ang mga karakter ni Yamuri sa Street Fighter. Matapos siyang talunin, hiniling ni Nozona kay Akira na subukan at inalok pa siyang halikan kung matatalo niya ito, ngunit mariin na tinanggihan ito ni Akira. Pagkatapos ay tinanong niya kung hinahalikan ba ni Nozona si Yamuri sa tuwing matatalo siya nito, at sumang-ayon ito, ngunit sinabi ni Yamuri na hindi pa niya ito natatalo kahit minsan. Napagtanto ni Nozona na hinahalikan niya si Yamuri kahit ano pa ang gawin nito sa laro, na naging dahilan upang tumingin si Akira sa kanya ng may paghuhusga. Pagkatapos ay lumapit siya at sinabing gusto niyang suportahan ang mga kalokohan nito. Pero ang pakikipagsesyon sa isang halimaw na babae ay magdudulot sa kanya ng pagkakakulong kasama ang mga lalaking nasa katanghaliang gulang na gustong paglaruan siya gamit ang kanilang mga espada. Casual na sinabi ni Nozona na hindi siya mahal ni Yamuri habang naglalagay siya ng bagong laro, na isang murang replika ng Doki-Oki. Gayunpaman, itinuro ni Nozona na masyadong palakaibigan ang mga babae sa pangunahing karakter mula pa sa simula. Kaya, dapat silang magpalitan sa pagkuha ng mga backtrip at tapusin ito. Habang nagtatalo sila, hiniling ng mga babae sa manlalaro na sumama sa kanila sa paaralan, ngunit tumanggi si Yamuri dahil ayaw niya sa paaralan, kahit sa mga video game. Nang tanungin siya ni Akira kung ayos lang siya, sinabi niyang ayaw niya sa mga grupo or maraming tao, ngunit sinabi niya sa kanya na laro lang ito. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, pinilit pa rin siya ng mga babae sa laro na sumama, ngunit isang babaeng may berdeng buhok ang nakasalubong niya. Pagkatapos, nang hindi siya iniistorbo, humingi siya ng tawad at umalis. Sabi ni Yamuri, ito ang pinakagusto niya habang binabanggit ni Nozona kung gaano kalaki ang asset ng babaeng ito. Hiniling ni Yamuri sa kanya na huwag gawing objective ang mga 2D na babae, ngunit tinanggap ito ni Nozona bilang isang hamon at paulit-ulit na nagsasabi ng mga kakaibang bagay na nagpapahiya sa kanya. Napagpasyahan ni Nozona na gusto ni Yamuri ang mga babaeng may mga malalaking asset. At nang hindi niya sinasadyang kumpirmahin ito, naramdaman ni Akira na naantig dahil mayroon siyang malalaking asset. Nang sandaling iyon, iminungkahi ni Nozona na matulog na sila dahil malapit nang magbukang liwayway, at natarante si Akira nang malaman niyang natutulog silang magkasama.
Tiniyak ni Yamuri sa kanya na wala silang ginagawang kakaiba, ngunit nanatili siya upang malaman ang katotohanan. Gayunpaman, hindi niya magawang matulog kasama sila at gusto nang umalis, ngunit itinuro ni Nozona na umuulan. Pagkatapos nito, humigop si Nozona ng dugo ni Yamuri sa harap ni Akira at binigyan sila ng trauma mula sa henerasyon. Tinanong ni Akira si Nozona kung bakit niya ito pinipilit kay Yamuri, ngunit ibinunyag niya na pumapayag talaga ito. Nang tanungin niya kung bakit, sa wakas ay sinabi niya sa kanya na umaasa siyang maging isang vampira balang araw. Dito, naalala ni Akira kung paano walang ideya si Yamuri kung ano ang gusto niyang maging noong bata pa siya, kaya natutuwa siya na kahit papaano ay mayroon na siyang layunin sa isip. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi pa siya nagtatransform, kaya sinabi niya na dapat ay umibig siya kay Nozona para gumana ito. Nang marinig ito, napahiya si Nozona at gamulong-gulong sa kama. Kaya sinabi ni Yamuri kay Akira na hindi gaanong magaling si Nozona sa paghawak ng mga bagay na may kinalaman sa pag-ibig. Pagkatapos ay pinilit niya silang humiga sa tabi niya at habang nagpapahinga, tinanong ni Akira si Yamuri kung nag-e-enjoy ba siya. Matapos niyang sabihing oo, hiniling niya sa kanya na bitawan ang kanyang mga braso at ayos lang kung magdikit ang kanilang mga kamay, kaya't mahina siyang bumitaw. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang palagay niya sa pagiging vampira niya, at sinabi niyang wala siyang pakialam basta't manatili silang magkaibigan. Pagkatapos ay hinikayat niya siyang maging kung ano ang gusto niya. At masaya si Yamuri na malaman na mayroon siyang isang taong sumusuporta sa kanyang pangarap. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na pumunta sa paaralan paminsan-minsan bago lumingon at bumati sa kanya ng magandang gabi. Hindi niya balak matulog at nagpas siyang umalis nang tumigil ang ulan, ngunit nagising siya pagkalipas ng 4 na oras at napagtanto na huli na siya sa paaralan. Nang sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Nozona na ang mga tao ay nakakatulog kapag masaya sila sa kung paano ang kanilang araw, at naglalakad si Akira papunta sa paaralan habang pinag-iisipan ang kanyang mga sinabi. Nang hapong iyon, nagising si Nozona at ginugol ang oras sa paglalaro ng mga video game hanggang sa siya ay magsawa at maalala na may delivery siya ngayon. Gayunpaman, nagalit siya nang makakita ng isang delivery note na nagsasabing ang kanyang order ay naibalik sa opisina dahil hindi niya ito natanggap. Pagkatapos ay naisip niya kung dapat ba niyang linisin ang kanyang apartment para magpalipas ng oras, ngunit sa huli ay nagpa siya na lang na mag-relax at manood ng TV. Kalaunan, nainip siya, kaya nagpa siya siyang lumabas ng maaga sa gabi habang marami pa ring taong gumagala. Naglakad siya papunta sa parke kung saan niya karaniwang nakakatagpo si Yamuri at nakakita ng isang cute na pusa. Kaya, sinimulan niya itong ngiyawin. Sa loob ng ilang segundo, naging kaibigan niya ang pusa. At pagkatapos itong yakapin ng kaunti, bigla niyang napagtanto na kasing amoy na pala niya ang amoy ng pusa. Dahil may oras pa siya bago dumating si Yamuri, nagpa siya siyang pumunta sa isang banyo para hugasan ang amoy. Iniwan niya ang kanyang relo sa counter at hiniling sa lalaki na ipaalam sa kanya kung tumunog ito. Pagkatapos ay nilinis niya ang sarili ngunit nainis siya dahil walang refleksyon ang mga vampira sa salamin kaya hindi niya makita ang hitsura niya. Nang bigla niyang narinig ang pagbip ng kanyang relo at tumakbo palabas. Di nagtagal, nakatagpo niya si Yamuri, na nagulat nang makitang nakalugay ang kanyang buhok at nakasuot lamang siya ng jacket. Pabiro niyang tinanong kung nabibighani ba siya sa kagandahan nito, para lang mapagtanto na mukhang nabibighani nga pala ito. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito at sinabi niyang naliligo ito hanggang sa nag-ambala siya nito. Kaya ngayon ay niyaya niya itong bumalik sa banyo. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan ni Yamuri ang sarili sa seksyon ng mga lalaki at napagtanto niyang hindi pa siya nakapunta sa bathhouse noon. Inamin niyang masarap sa pakiramdam, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na nag-iisip ng mga kakaibang bagay, kaya kailangan niyang sikaping huwag maging matigas ang launcher nito. Habang nagpupunas, napagtanto rin niya na ang pagkakaroon ng labis na kasiyahan ay maaari ring maging emosyonal na nakakapagod, at ang pagkontrol sa kanyang mga pagnanais ay lalong nagpapalala nito. Pagkatapos ay nakatagpo niya si Nozona sa pangunahing bulwagan, at agad siyang nataranta nang makita niya ang kanyang makintab na kulay rosas na mga labi. Kalaunan, tinanong ni Nozona kung ano ang susunod nilang gagawin, ngunit ang tanging gusto lang gawin ni Yamuri ay ang salitang may 4 na letra na nagsisimula sa letrang F.
Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya sa loob ng maraming araw at iniisip kung ang nakabukang buhok nito ang gumagawa ng mahika sa puso niya. Pinaikit ni Yamuri ang kanyang mga mata upang pakalmeyan ang sarili, ngunit napansin ni Nozona na namumula siya at tinanong kung may lagnat siya. Sumagot siya ng wala at pagkatapos ay hiniling sa kanya na sipsipin ang kanyang dugo ngayon din, at masayang sinabi ng babae, "Bon appetit." Ang kanyang panloob na monologo ay nagpapakita na ang pagsipsip ng kanyang dugo ay nagpapakalma sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na suriin ang kanyang nararamdaman. Inamin din niya na naaakit siya kay Nozona, at napagkakamalan ng utak niya na pag-ibig ang atraksyong iyon. Gusto niyang umibig dito para maging vampira siya pero nitong mga nakaraang araw, natatakot siya dahil wala pa siyang minahal noon. Nang mga sandaling iyon, niyakap siya ni Nozona at sinabing mas masigla siya ngayong gabi, kaya baka mas masipsip pa niya ito kaysa sa dugo niya. Pagkatapos ay humigop siya, ngunit humigop siya ng husto kaya halos makita na ng bida ang malaperlas na mga pintuan sa harap niya. Humingi ng tawad si Nozona sa pagkawala ng kontrol, ngunit sinabi niya sa kanya na magiging maayos din siya pagkatapos magpahinga. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang kalapit na hotel, ngunit pinagsisihan niya ang kanyang pinili kalaunan dahil ang hotel na iyon ay ginawa para sa pagsesesyon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Nozona na nang matikman niya ang dugo nito, parang di na-download niya ang nararamdaman nito sa kanyang utak. Kaya, alam niyang mayroon itong mga iniisip na hindi maganda tungkol sa kanya. Gamaan ang pakiramdam ni Yamuri, ngunit inamin din niya na masama ang pakiramdam niya dahil itinuturing niya itong kaibigan, at hindi dapat ganoon ang pag-iisip ng mga kaibigan tungkol sa isa't isa. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na ayos lang basta't nasisiyahan siya sa sandaling iyon, at idinagdag na binabago ng kanyang emosyon ang lasa ng kanyang dugo. Kaya, habang mas inaalog niya ito, mas maraming lasa ang malalasahan niya. Hinikayat niya itong harapin ang kanyang tunay na nararamdaman, at mas gamaan ang pakiramdam ni Yamuri dahil alam niyang sumusuporta ito. Pagkatapos ay bigla niyang iminungkahi na lagyan nila ng pinakamalakas na volume ang palabas para matroma ang mga tao sa kabilang kwarto. Ngunit nalungkot siya nang malaman niyang kailangan niyang magbayad para mapanood ang magagandang palabas. Kalaunan, nasa labas si Yamuri at inaalala kung paano tinawag ni Nozona na masarap ang kanyang dugo, ngunit nangangahulugan ito na nakatikim na rin siya ng ibang dugo. Gusto niya itong tanungin tungkol sa kanyang mga biktima, ngunit alam din niyang magseselos siya kung sasabihin ito sa kanya na sinipsip niya ang dugo ng isang tao. Nang sandaling iyon, itinuro ni Nozona ang isang lalaki sa daan at sinabing sinipsip niya ang dugo nito. Kaya sinabihan siya ni Yamuri na huwag maging casual tungkol dito. Natutuwa siya sa selos nito at pagkatapos ay sinabi sa kanya na mula nang makilala niya ito, wala na siyang ibang ipinagdasal. Tinanong ni Yamuri kung ano ang ginawa niya bago niya ito nakilala at sinabi niyang nagtrabaho siya bilang isang profesional na tagapag-alaga na nangaakit ng mga tao at nagpapakabusog sa kanila kapag natutulog sila. Sa kanyang apartment, inalok niya kay Yamuri ang isa sa kanyang mga serbisyo at pinili niya ang masahe dahil iyon ang pinakaligtas na opsyon. Ngunit kahit na iyon ay nagpabilis ng kanyang dugo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na mas mausisa siya tungkol sa kanyang nakaraan kaysa sa nagseselos. Nang sandaling iyon, sinabihan siya nitong bumangon at hinawakan ang kanyang kamay, pinisilang isang pressure point na tumutulong sa kanya na mag-relax. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ng detalyado ang tungkol sa ilang pressure point sa katawan ng tao, at mayroong isa sa paligid ng leeg na nagpapaliwanag kung bakit gustong-gusto ni Yamuri na makagat doon. Pagkatapos, biglang nagbago ang isip ni Nozona at malapit nang uminom, ngunit tumunog ang kanyang doorbell at nasira ang sandali. Tumingin siya sa labas at nakita si Kiyo, ang kanyang customer sa masahe. Ngunit dahil pagod na siya, hiniling niya kay Yamuri na maging cuddle buddy para sa kanyang customer. Pagkatapos ay binuksan ni Yamuri ang pinto at pinapasok si Kiyo bago tumungo sa sala at hiniling kay Nozona na pumasok na sa trabaho. Gayunpaman, gusto niyang gawin ito ni Yamuri, ngunit tumanggi ang bida dahil hindi tama para sa kanya na gawin ito. Doon niya isiniwalat na wala pa siyang isang araw na nagtrabaho mula nang makilala niya ito. At dahil siya rin ang nagbayad para sa hotel, wala na siyang natitirang pera. Nagmakaawa siya kay Yamuri na gawin ang trabaho at inalok pa siya ng 1,000 yen para dito. At kahit interesado, sinabi niya na hindi pa siya nakapagpamasahe noon.
Lumapit si Nozona at sinabihan siyang gawin ang ginawa niya sa kanya, at kung gagawin niya ng maayos ang trabaho, maaaring hayaan niya siyang hampasin ito mula sa likod. Bago pumunta rito, si Kiyo ay nasa tren kasama ang kanyang mga lasing na katrabaho na gustong ipuhunan ang kanilang mga launcher sa kanyang flat asset, at kinailangan niyang sumama para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ay bumaba siya ng tren, bigo sa kung gaano ka-unfair ang mundo sa isang babae. Ngunit naalala niya ang araw na una niyang nakilala si Nozona, na nagpadala sa kanya sa alapaap ng mas mabilis kaysa sa sinumang lalaki. Kaya, nagpa siya siyang pindutin ang bell at tingnan kung available si Nozona. Gayunpaman, sa kasalukuyan, si Yamuri ang dumating para imasahe ang kanyang mga asset, at ang kanyang Sigma mode ay nagpaparamdam sa kanya ng takot para sa kanyang mga pisngi. Gayunpaman, humiga siya at hinayaan siyang imasahe ito, ngunit gaya ng dati, walang lalaking makakapagbigay kasiyahan sa kanya. Walang kamalay-malay si Yamuri dito dahil abala siya sa pag-iisip kung paano niya gagastusin ang perang kikitain niya mula sa trabahong ito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kiyo na umupo, at nang gawin ito, nagulat siya nang mapagtanto na nagtatrabaho pala ito kahit na nag-aaral. Sinabi niya rito na unang araw niya ito at pinag-iisipan niyang itanong kung bakit niya tinanggap ang trabahong ito. Nang tanungin siya nito, sinabi ni Yamuri na gusto niya ang pitaka nito dahil gusto niya ang makapal at laging nasa bulsa nito. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano siya huminto sa pag-aaral at ngayon ay gumagala sa gabi at nag-e-enjoy sa buhay. At nagulat si Kiyo na may isang taong kalahati ng kanyang edad ang nakaisip ng gusto niya sa buhay habang siya ay natigil sa paggawa ng 9 to 5. Masaya niyang sinabi sa kanya na walang gaanong sasakyan sa lugar, kaya maaari siyang maglakad ng casual sa kalsada ng walang pag-aalala. At maaari pa siyang kumanta ng malakas hanggat gusto niya at walang pakialam. Natuwa si Yamuri nang marinig ito at sinabi niya na naramdaman din niya ang parehong bagay noong siya ay kasing edad niya. 10 taon na ang nakalilipas, lumabas siya sa kalagitnaan ng gabi para bumili ng merienda at ang kanyang naranasan ay hindi mailalarawan sa mga salita. Ngayon na mas kilala na nila ang isa't isa, tinanong niya siya kung bakit siya tumigil sa pag-aaral at sinabi niya na nakakabagot ito. Habang minamasahe ang kanyang kamay, sinabi niya na dati siyang isang modelong estudyante hanggang sa magsawa na siya sa lahat. At natawa si Kiyo kung gaano na siya nahulog. Pagkatapos ay isiniwalat niya na pagod na rin siyang magpanggap na gusto niya ang kanyang mga katrabaho na palaging iniinis siya ng mga nakakasakit na biro. Pagkatapos ay humagulgol siya at tuluyang naiyak, sinabing ayaw na niyang pumasok sa trabaho. Nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang amo at sinabing kailangan na niyang magbabad or bibigyan siya nito ng parusa. Nang makita ang kanyang kalagayan, nagsimulang mag-isip ang bida kung dapat na ba siyang palayain. Ngunit pinilit siya ng kanyang konsensya na tumayo sa harap ng pinto at utusan siyang manatili. Pagkatapos ay tinawagan niya si Nozona, na biglang sumulpot sa pader at muntik nang atakihin sa puso si Kiyo. At hiniling ni Yamuri sa kanya na siguraduhing hindi aalis si Kiyo. Naunawaan ang isyo, inihagis ni Nozona si Kiyo palabas ng bintana. At nang siya ay matamba, tumalon si Yamuri para hawakan siya. Sumali rin si Nozona at pinigilan silang mahulog. At nang makahinga si Kiyo, hiniling ni Yamuri sa kanya na huwag pumasok sa trabaho. Gayunpaman, sinabi niya na hindi niya maintindihan dahil kailangan talaga niyang sundin ang sinabi ng kanyang amo. Sinabi niya sa kanya na si Nozona ay isang vampira at kasama niya ito para maging isa rin. Inamin niyang wala siyang masyadong alam tungkol sa buhay korporasyon, ngunit kahit siya ay naiintindihan na ang pagpasok sa trabaho sa oras na ito ay nakakabaliw. At kung gusto niyang maging baliw, magsaya na lang siya. Humagalpak ng tawa si Kiyo dahil hindi tama ang loika ni Yamuri, ngunit pinahahalagahan niya ang pagsisikap. Inamin din niya na ang buhay sa gabi ay talagang masaya. Ngunit hindi niya ito magagawa magpakailanman dahil hindi tulad niya, hindi siya maaring maging isang vampira. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanya sa pagpapagaan ng kanyang loob at malapit nang umalis, ngunit sinabi sa kanya ni Yamuri na kung magiging vampira siya, gagawin din niya siyang vampira. Tumanggo si Kiyo nang nakangiti at umalis, habang sinabi sa kanya ni Nozona na medyo matapang siya na ipahayag iyon. Sinabi niya na maaaring hindi siya mismo magiging isang vampira, ngunit sigurado siyang mayroon siya nito sa kalaunan. Kinabukasan ng gabi, sinabi ni Nozona sa kanya na gusto niyang gumawa ng isang bagay na masaya. Kaya,
Nagmungkahi si Yamuri ng iba't ibang bagay, ngunit tinanggihan niya ang lahat. Pagkatapos ay pabiro niyang sinabi na mag-midnight pool party, at iyon ang napili niya. Di nagtagal, nakarating sila sa isang magarbong water park kung saan mas maraming asset kaysa sa isang launcher, ngunit pakiramdam ni Yamuri ay isa siyang impostor sa isang masiglang lugar. Nagsimula siyang magtaka kung ano ang magiging hitsura ni Nozona sa isang swimsuit, ngunit dumating ito na nakashirt at ipinakita na suot niya ang swimsuit sa ilalim. Nang umalis siya upang bumili ng inumin, hindi maiwasan ni Yamuri na makaramdam ng mas pagkaakit sa kanya hanggang sa makita niya ang ilang mga lalaki na nakatingin sa kanya. Di nagtagal, sinubukan siyang guluhin ng mga lalaki, at napagtanto ni Yamuri na papalitan na siya. Ngunit sinabi ni Nozona sa mga lalaki na may kasama na siya, dahilan para mapatingin si Yamuri ng kakaiba. Nang makita ito, tinukso niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga lalaki na sasama siya sa kanila kung bibili sila ng inumin, at ikinagalit ito ni Yamuri. Galit siyang tumakbo palapit at hinawakan ang braso niya, hinayla siya patawid habang binabati siya ng ibang mga lalaki ng swerte. Habang pauwi na sila, umakto siyang malayo at patuloy siyang humihingi ng tawad, ngunit sinabi niyang hindi siya nagsaya sa pool at nakakainis ang marinig ang masasamang komento ng iba tungkol sa kanya. Napagtanto niya na maaaring nasaktan siya nito, bigla niya itong hinawakan at tumalon bago sumalpok sa swimming pool ng paaralan niya kasama niya. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang damit upang ipakita ang kanyang mga asset at humingi ng tawad sa pang-aasar sa kanya bago niya ito kinagat sa leeg. Kinabukasan ng gabi, naglalakad si Yamuri nang may biglang tumawag sa kanya. At habang iniisip niyang tumakas, lumingon siya at nakitang si Kiyo pala iyon. Habang kumukuha ng inumin mula sa vending machine, sinabi niyang sinusubukan din niyang iwasan ang mga tao habang wala siya, kaya pareho sila ng sitwasyon. Tinanong niya kung tapos na ba siya sa kanyang trabaho sa opisina ngayon, at kinumpirma niya na maaga siyang umalis. Pagkatapos ay inabot niya sa kanya ang inumin bilang pasasalamat sa ginawa nito noong isang araw, inamin na nabawasan nito ang bigat sa kanyang mga balikat. Pagkaalis niya, nakatayo roon si Yamuri na binabad sa pakiramdam dahil wala pang nagpasalamat sa kanya noon. Nang sandaling iyon, nagsimulang umulan, kaya mabilis siyang sumilong at napansin na may isang lalaking nakasot na sinusubukang makipagsesyon sa isang blonde na babaeng nagngangalang Seri. Matapos paalisin ang lalaki sa kanya, kumaway siya kay Yamuri at pagkatapos ay lumapit sa kanya, sinasabing inalok siya ng lalaki ng pera para sa isang maruming bagay. Tinanong niya ito kung naiinis ba siya kapag napagkakamalan siyang salbaha, ngunit inamin ni Seri na hindi niya ito iniinda at talagang nasisiyahan siya rito. Tinanong ni Yamuri kung bakit, kaya sumagot siya na nababagot siya at ang paglabas kasama ang mga estranghero na bumibili sa kanya ng inumin ang siyang dahilan ng kanyang kasiyahan. Ngunit tinanggihan niya ang lalaking iyon dahil ito ay pangit at kahit ang isang salbaha na tulad niya ay may mga pamantayan. Iniisip ni Yamuri na mapanganib ang kanyang paraan ng kasiyahan. At nang tiningnan niya ang kanyang uniforme, tinawag niya itong kakaiba dahil sa pagtitig sa kanyang mga hita. Mabilis niyang nilinaw na hindi siya nakatitig, ngunit nagbiro si Seri na hindi siya nagagalit at inalok pa siyang ipakita sa kanya ang kanyang mga asset sa tamang presyo. Habang napapatitig si Yamuri sa kanya, bigla siyang umatras at humingi ng tawad, at nakita siyang medyo interesado siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang inumin at umalis, ngunit wala ng pera si Yamuri, kaya sinundan niya siya, nagmamakaawa na ibalik ang kanyang inumin. Sinabi niya na natapos na niya ito, at pagkatapos ay ikinwento kung paano nakakabagot ang mga bagay-bagay nitong mga nakaraang araw, at napagtanto ni Yamuri na katulad niya siya sa isang paraan. Sinabi niya sa kanya na magiging maayos ang lahat, kaya bigla siyang niyakap ng babae at muntik ng kagatin ang leeg nito. Nang sandaling iyon, tumakbo papasok si Nozona at literal na pinutol ang kanyang kamay, sinabihan siyang lumayo sa kanyang lalaki. Si Seri, na isa ring vampira, ay casual na muling ikinabat ang kanyang braso at sinabing, pinag-uusapan ng lahat kung paano nakikipagsesyon si Nozona sa isang tao sa gabi. Labag ito sa mga patakaran ng vampira maliban kung gagawin din siyang vampira ni Nozona. Kaya, lumapit si Seri upang tingnan kung ano si Yamuri. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat masawi si Yamuri kung walang plano si Nozona na gawin siyang vampira. Kaya habang tumatakbo siya patungo kay Yamuri, nagsimulang makipag-away si Nozona sa kanya para protektahan ang kanyang larwang lalaki.
Mas malakas si Nozona kaysa kay Seri at madaling natalo siya, ngunit isa pang vampira na nagngangalang Kabora ang pumasok at hinayla palayo si Yamuri habang tinatanong ni Nozona si Seri. Nasa ere si Kabora na karga-karga si Yamuri, pagkatapos ay inihulog niya ito sa isang bubong kung saan may 3 pang vampira na nagpupulong at lahat sila ay naintriga na makita na isa itong magandang binatang espesiman. Habang napansin ni Yamuri na lahat sila ay sobrang magaganda, hiniling ng isa sa kanila na piliin ang kanyang mommy, na siyang gagawin siyang vampira at ililigtas ang kanyang buhay. Ipinaliwanag niya na hindi siya isang banta sa kanilang pag-iral at ang tanging paraan para sa kanya ay ang sumama sa kanila. Sinabi nila sa kanya na ang kanyang mga pagpipilian ay sina Nico, Midori, Hatsuoka, Kabora, at Seri. Pero sinabi ng bida na pipiliin niya si Nozona, na nag-iwan sa kanila ng gulat. Sinubukan ni Nico na kumbansihin siya na si Nozona ay isang walang kwentang talunan at dapat siyang pumili ng isa sa kanila, ngunit hindi tuminag ang bida dahil nahuhumaling siya kay Nozona. Inamin niya na ang personalidad ni Nico ay halos kapareho ng kay Nozona, ngunit nakakasakit ito kay Nico dahil si Nozona ay isang bigo sa lipunan sa kanyang paningin. Tinanong ni Yamuri kung bakit nila iniisip na hindi popular si Nozona dahil isa siyang magandang babae, at inamin nilang lahat na sobrang ganda niya, ngunit hindi niya sinusubukang magkaanak, na siyang sukatan ng popularidad sa mga vampira. Pagkatapos ay nagsimulang pag-usapan ng mga babae ang tungkol sa mga cute na lalaking kanilang banibiktima, habang si Nozona ay nakikipaglaban pa rin kay Seri. Pagkatapos ay hiniling ni Seri sa kanya na itigil ang pakikipaglaro sa isang lalaking ayaw niyang gawing vampira dahil pinaglalaroan lang nito ang buhay ni Yamuri. Inamin ni Nozona na hindi iyon tama, ngunit namula siya ng husto at isiniwalat na plano niyang magkaanak sa lalong madaling panahon. Nagulat si Seri dito at inakala na ginagamit lamang ni Nozona si Yamuri bilang pagsasanay. Kaya, inalok niyang gawing vampira si Yamuri para hindi na siya harapin ni Nozona. Doon sinabi ni Nozona na plano niya talagang gawing vampira si Yamuri mismo. Samantala, sa pagpupulong ng mga vampira, nagpalitan ang mga babae sa pagtatangkang ipagsapalaran siya, ngunit sa kabila ng kanilang pinakamahusay na mga taktika, tinanggihan sila ni Yamuri, na labis nilang ikinagulat. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya na kung hindi siya pipili ng isa sa kanila, kailangan nila siyang ipadala sa kabilang buhay, at ang tanging paraan upang mabuhay ay ang maging isang vampira. Dito, isiniwalat ni Yamuri na gusto niya talagang maging isang vampira, at kasama niya si Nozona dahil gusto niyang umibig dito. Nang sandaling iyon, gumawa ng isang kabayanihan si Nozona, ngunit agad na nataranta nang marinig ang sinabi ni Yamuri. Nilapitan siya ni Yamuri para tanungin kung ayos lang siya, pero sinabihan niya itong tumahimik. Kaya, pinayuhan siya ng mga babae na maging mabait sa kanyang biktima or walang magkakagusto sa kanya. Hindi sila pinansin, hiniling ni Nozona kay Yamuri na sumama sa kanya, pero gusto malaman ni Nico at ng mga babae kung paano niya planong magustuhan si Yamuri. Walang plano si Nozona dahil pinaglalaroan lang siya. Kaya, tinukso ni Kabora si Yamuri at tinanong si Nozona kung bakit napaka-espesyal ng lalaking ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yamuri na hahayaan niya itong tamaan sa magandang posisyon kung pipiliin siya nito, pero sinabihan siya ni Nozona na umatras or tatapusin niya ito. Pinutol ni Nico ang pagtatalo at tinanong kung bakit nakikipag-date si Nozona kay Yamuri, pero sinabi ni Nozona na wala silang pakialam doon. Sinabi sa kanila ni Yamuri na gustong-gusto talaga ni Nozona ang lasa ng dugo nito. At pagkatapos niya itong makilala, nagpasya siyang maging isang vampira. Pabigat ang kanilang sitwasyon, kaya wala na siyang kailangang ipaliwanag pa. At sa wakas ay naunawaan na ng mga vampira ang sitwasyon ni Nozona. Pumayag silang hayaan na muna siya, ngunit idinagdag din na kailangan nila siyang tapusin kung magtatagal siya. Sinabi ni Yamuri na tiyak na magiging vampira siya kahit gaano pa katagal. Ngunit nagulat ang lahat ng mga vampira nang marinig ito. Nang tanungin niya sila kung bakit, ipinahayag nila na hindi niya maaaring tiisin ang kanyang matamis na oras dahil naka-timer siya at mayroon siyang 1 taon simula sa araw na siya ay nakagat upang maging isang vampira. Natakot si Yamuri nang malaman ito. At nang lumingon siya kay Nozona, casual na sinabi ni Nozona na nakalimutan niyang sabihin sa kanya, na nag-iwan sa kanya ng galit na galit. Pagkatapos ay inanunsyo niya na iuuwi niya si Yamuri.
At habang sumasang-ayon ang iba, napagtanto ni Nozona na nakalimutan niyang gantimpalaan si Yamuri sa pagmamasahe kay Kiyo. Pagkatapos ay bigla siyang nakipag-lock sa kanya ng labi at ipinadala siya sa alapaap. Pagkatapos noon, inilipad niya ito sa ere, at nakahinga ng maluwag si Yamuri na nakaligtas ito sa tiyak na kasawian ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Nozona na medyo kakaiba ito, kahit para sa isang vampira, at natutuwa siyang nakilala niya ito muna sa halip na ang mga baliw na iyon, na nagpangiti sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, nakatagpo niya si Akira at sinabi rito na mayroon siyang 1 taon para umibig. At ang pagiging nasa timer ay hindi naman talaga kapanapanabak para sa kanya dahil gusto niyang dahan-dahanin ito. Gayunpaman, mas nag-aalala si Akira tungkol sa katotohanan na nagbabanta ang mga vampira na wawakasan siya kung hindi siya sasama sa kanila, na nangangahulugang kung hindi siya umibig sa loob ng 1 taon, hindi siya kailanman magiging vampira at dapat nila siyang wakasan. Nabigla si Yamuri dahil hindi niya ito naisip at nagsimula siyang magpanik dahil maaaring ito na ang huling taon ng kanyang buhay. Gayunpaman, sinabihan siya ni Akira na mag-relax at nangakong tutulungan siyang umibig. Kinabukasan, naglalakad si Akira papuntang paaralan at iniisip kung kumagat ba siya ng higit pa sa kaya niyang nguyain dahil sa pangakong iyon. Nang umakyat siya sa hagdan, bigla niyang nakasalubong ang isang lalaking nakahiga na ang kaklase niyang si Mahiro na humingi ng paumanhin sa pagtulog sa kakaibang lugar. Sinabi niya na nagpuyat siya buong gabi para magsaya ngunit nag-aalala si Akira dahil magaling na estudyante si Mahiro. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito buong gabi at ikinwento niya rito ang tungkol sa isang babaeng gusto niya na available lamang pagkatapos ng oras ng trabaho. Pabiro na tinanong ni Akira kung may gusto ba siya sa isang vampira para lang balewalain. Pagkatapos ay sinabi ni Mahiro na hindi pumapasok si Yamuri sa paaralan nitong mga nakaraang araw at namimiss niya ang mga araw na magkasama silang tatlo. Sinabi ni Akira na hindi sila masyadong nagkikita noong una dahil maraming kaibigan si Mahiro na ikinahiya niya. Habang naglalakad sila papunta sa klase, tinanong niya si Akira kung ayos lang si Yamuri at sinabi niyang ayos lang. Pagkatapos ay hiniling niya rito na batiin si Yamuri mula sa kanya bago tumungo sa kanyang klase. At pagkatapos niyang umalis, naalala ni Akira ang araw na lumapit siya sa kanya at kay Yamuri habang nanunood sila ng mga langgam. Pagkatapos ng klase, narinig niya ang kaibigan ni Mahiro na niyaya siyang tumambay, ngunit tumanggi siya dahil kailangan niyang makita ang kanyang crush. Nang gabing iyon, nakasalubong ni Yamuri si Seri at nang tangkaing tumakas, pinigilan siya nito at pabiro siyang niyaya na tikman ang kanyang dugo. Kalaunan, nag-usap sila at tinanong ni Seri kung kumusta na siya. Kaya, inamin niya na nakakatakot ang pagiging nasa timer, lalo na dahil hindi siya tinutulungan ni Nozona. Gayunpaman, wala siyang kaalam-alam dahil hindi pa siya umibig at ang kanyang kadalisayan ang nagpapakilig sa kuting ni Seri. Matapos pakalmeyan ang kanyang kaba, sinabihan niya itong iwan na lang ito sa kanya at pinayuhan siyang maging prangka kay Nozona. Kaya, diretsyong niyaya ni Yamuri si Nozona na makipag-date, ngunit malamig niya itong tinanggihan, sinasabing busy ito. Sa totoo lang, nag-aura farm siya sa laro, at galit na galit si Yamuri kaya inoff niya ang PlayStation niya. Dahil dito, nag-init ang ulo niya dahil sa pagkawala ng progreso, pero binaliwala niya ito at niyaya ulit siyang lumabas kasama niya. Nag-aatubili siyang pumayag, kaya dinala siya nito sa sinehan, pero nagbanta itong tatapusin niya ito bago pa man magawa ng mga kaibigang vampira nito. Nang tanungin niya kung ano ang problema, ipinaalala niya rito kung gaano siya kasama ang paghawak sa pag-ibig at nakakainis ang panonood ng rom-com. Humingi siya ng tawad at dinala ito sa isang kafe kung saan tinanong niya ito kung kumusta ang araw nito. Alam ni Nozona na hindi kayang mag-isip ng plano para sa date ng mag-isa ang dalaga niyang utak. Kaya, hiniling niya kung sino ang nagpaisip sa isip nito. Mas maaga, sumulat si Seri ng sulat para sa kanya na naglilista ng lahat ng bagay na kaya niyang gawin, at partikular niyang sinabihan itong huwag sabihin kay Nozona. Ngunit inagaw ni Nozona ang sulat at sinabing nakakahiya ito. Di nagtagal, nasa kama na si Yamuri na umiiyak at nagpapagulo dahil sa paggulo sa kanyang unang date. At bumalik na si Nozona sa kanyang apartment na naglalaro ng PlayStation. Pagkatapos ay tiningnan niya ang plano ng date at hindi niya namalayan na namiss si Yamuri. Kaya,
Tumungo siya sa bahay nito at kumatok sa bintana nito, sinasabing naaawa siya sa pag-iwan sa kanya na nakabitin at dapat nilang tapusin ang kanilang date at pumayag si Yamuri. Kaya, isinama niya ito sa isa pang pakikipagsapalaran sa himpapawid at pinayuhan siyang huwag pilitin ang anuman dahil mas nasisiyahan siya kapag siya ay nasa kanyang sarili. Kinabukasan ng gabi, galit na hinahanap ni Yamuri si Nozona dahil tumakas ito nang hindi nagpapaalam sa kanya. Nang sandaling iyon, nakita niya ang isang grupo ng mga taong kasing edad niya na dumaan, at isa sa kanila ay ang kanyang kaibigan noong bata pa siya, si Mahiro. Natigilan si Yamuri sa isang lugar at nakahinga ng maluwag na hindi siya nakilala ni Mahiro dahil magiging awkward ang pakikipag-usap sa kanya pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Gayunpaman, biglang tinapik ni Mahiro ang kanyang balikat at tinanong kung kumusta na siya. Pareho silang napadpad sa isang kalapit na parke kung saan tinanong ni Yamuri kung magagalit ba ang kanyang mga kaibigan na iniwan niya sila, ngunit sinabi niyang ayos lang. Pagkatapos ay tinanong niya si Mahiro kung paano niya siya nakilala at sinabi ni Mahiro na dahil magkaibigan sila. Naalala ni Yamuri noong sila ni Mahiro, ni Akira, ay naglaro ng baseball ng magkasama. At kahit noon, kinakabahan si Yamuri sa tabi ni Akira at maganda na kasama si Mahiro. Ito ay pangunahin dahil isa siyang taong kalmado at may magagandang marka at ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng bulaklak, kaya natural lamang na nagmamalasakit din siya. Sa kasalukuyan, natutuwa si Yamuri na ang isang taong kasing cool ni Mahiro ay itinuturing siyang kaibigan. Nang magsimula silang mag-catch up, dumating si Akira at sinabihan silang kumuha ng kwarto. Nagulat si Mahiro nang makitang maaga nagising si Akira. Kaya, sinabi ni Yamuri na mas basag ang kanyang siklo ng pagtulog kaysa sa mga pancake ni Bunny Blue. Sumagot si Akira sa pamamagitan ng pagsasabi kay Mahiro na lumiban si Yamuri sa paaralan para makipagkita sa isang babae, ngunit sinabi ni Yamuri na naglalakad lang siya, naglalaro ng video game, at iba pa. Naiintindihan ni Mahiro dahil mayroon din siyang nakakasalamuha sa gabi. At sa mismong iyon, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang babae. Pagkatapos ay umalis siya para makipagkita rito, ngunit hindi bago nagpasalamat kay Yamuri sa pagbibigay sa kanya ng motibasyon. Ang makita siyang ganito ay nagpapasaya kay Yamuri, at itinuro ni Akira na si Yamuri ay laging kumikilos ng napaka-cool kapag kasama si Mahiro. Gayunpaman, ikinatuwiran ni Yamuri na si Mahiro ay isang huwaran para sa lahat. Kalaunan, habang hinahanap ni Nozona si Yamuri, nakita niya si Mahiro na magkahawak kamay sa kanyang kasintahan. Pagkatapos lang, natagpuan siya ni Yamuri at hiniling niya na hawakan ang kamay nito, na nag-iwan sa kanya na nalilito. Sa ibang lugar, tinitingnan ni Seri ang kanyang telepono, binabasa ang mga mensahe mula sa kanyang Yay Anime sub, na gustong makasayon sa kanyang mga asset, at inamin niya na kahit na gusto niya ang mga ito noong una, nababagot na siya ngayon. Nang sandaling iyon, nakita niya si Yamuri at tuwang-tuwa na tumakbo palapit sa kanya, ngunit inatake siya ni Nozona gamit ang finisher ni Conor McGregor. Natakot si Yamuri at sinabi kay Nozona na hindi naman iyon kailangan. Ngunit malamig na sinabi ni Nozona na sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Seri, gusto niyang magukit ng gusot dito. Sinabi rin niya na ang mga vampira ay matitigas at ang mga ganitong pinsala ay hindi lamang para maantala ng pag-alog ni Seri. Pagkatapos ng laban, ipinaliwanag ni Seri na wala siyang balak na saktan si Yamuri, ngunit sinabi ni Nozona na hindi siya maaring maniwala dito. Pagkatapos ay tinanong ni Nozona kung bakit hinahabol ni Seri si Yamuri dahil kadalasan ay dugo lang ang hinahanap niya. Kaya sinabi ni Seri na naglalaro lang siya at umalis. Habang papunta, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula sa parehong lalaki at nagalit. Ngunit hinabol siya ni Yamuri at tinanong kung nababagot ba siya. Sinabi niya na nagkukunwari lang siya, ngunit napansin ni Yamuri na seryoso siya at sinabing makakatulong siya. Dahil dito, dinala niya ito sa isang karaoke place. At nang tanungin ni Yamuri kung sikat ba siya, ipinaliwanag niya na masyado siyang sikat para sa sarili niyang kabutihan. Sinabi ni Yamuri na naiintindihan niya kung ano ang pakiramdam na napapaligiran ng mga taong nag-iisip na wala nang hihigit pa sa pag-ibig sa buhay. At sa wakas ay naintindihan niya kung bakit nagkakasundo ang lalaking ito kay Nozona. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang mga kalungkutan at iminungkahi na kumanta sila. Ngunit patuloy na binabasa ni Yamuri ang ilang mga kanta hanggang sa mainis siya at hiniling sa kanya na pumili ng isa.
Sumagot si Yamuri na lahat ng mga kantang ito ay bago at nakatira siya sa isang kuweba, kaya kailangan niyang hanapin ang alam niya. Bagamat nagulat siya, hinayaan niya siyang pumili ng gusto niya. At pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, nag-aalala siya sa kanyang panlasa sa musika. Gayunpaman, inamin niya na ito ay isang magandang kanta at hiniling sa kanya na tumugtog ng iba pang mga kanta ng parehong artist. Nang sandaling iyon, isang nakakatakot na lalaki ang nagsimulang kumatok sa kanilang pinto. At habang iniisip ni Yamuri na siya ay isang mandurukot, isiniwalat ni Seri na isa talaga ito sa kanyang mga stalker. Nataranta si Yamuri at hiniling sa kanya na asikasuhin ito. Ngunit kumilos siya ng casual dahil alam niyang walang ordinaryong tao ang makakasakit sa kanya. Kahit na noon, iginiit ni Yamuri na gumawa siya ng isang bagay, kaya kumaway lang siya sa stalker, na naging dahilan upang umalis ang lalaki. Sa wakas ay napagtanto ni Yamuri ang ibig niyang sabihin sa pagiging masyadong popular. Kaya, nag-alala siya para sa kanya, ngunit sinabihan siya nito na kumilos ng normal habang kumikilos siya sa paligid ni Nozona. Sinabi rin niya na madali niyang tatapusin ang buhay ng kanyang mga stalker, ngunit iniisip ni Yamuri na sumosobra na iyon. Ikinakatwiran ni Seri na ang mga tao ay nag-iiwan ng hiwalayan araw-araw at hindi ito nakakasira ng sinuman, kaya hindi tapat para sa sinumang tao na sermonan siya tungkol sa etika. Sinabi ni Yamuri na hindi niya siya sinermonan tungkol sa etika, ngunit ang pagtapos ng buhay ng isang tao sa isang maliit na issue ay hindi tamang gawin. Nang sandaling iyon, pumasok ang stalker sa silid, tuwang-tuwa na inaaway siya ni Seri. Kaya, nagalit si Seri at sinubukan siyang tapusin. Mabuti na lang at itinulak ni Yamuri ang lalaki palabas ng silid at pagkatapos ay sinabihan siyang tumakbo or makikita niya ang Diyos sa lalong madaling panahon. Habang tumatakbo silang dalawa sa likurang eskinita, tinanong ng stalker si Yamuri kung ano ang relasyon niya kay Seri, at sinabi niyang wala lang iyon. Pagkatapos ay tinanong niya ang stalker ng parehong tanong, ngunit nalulumbay ang lalaki dahil hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ni Seri para sa kanya. Dito, tinanong siya ni Yamuri kung mahal niya si Seri. At pagkatapos ng ilang paghihikayat, inamin ito ng lalaki. Ilang linggo na ang nakalilipas, natisod siya at nalaglag ang kanyang baso, na napulot ni Seri. Kaya, nag-inuman sila sa isang kafe. Doon, nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang mga problema sa kanyang dating kasintahan at kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig, at pinakinggan lang siya ni Seri. Sa pagbabalik tanaw niya, napagtanto niya na naroon lang pala siya dahil sa awa, at sapat na iyon para sa kanya noon. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang maghangad ng higit pa. At kahit hindi niya ito kasintahan or matalik na kaibigan, patuloy niyang iniisip kung ano ang kahulugan niya para sa kanya. Gumugol siya ng mga araw sa pag-iisip kung ano ang gagawin nito at palagi siyang tinitext hanggang sa menas ito at tumigil sa pagsagot. Dito, sinabi ni Yamuri sa kanya na hindi lang siya ang naiinis. Ngunit dose-dosenang katulad niya ang nanggugulo sa kanya. Nang sandaling iyon, natagpuan sila ni Seri at sinabihan si Yamuri na tumabi upang matigil na niya ang kalokohang ito. Ngunit sinabi ni Yamuri sa kanya na kailangan muna niyang daanan ito. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya patungo kay Yamuri. Ngunit dumating si Nozona sa huling segundo at pinabagsak siya. Pagkatapos ay nagbanta si Nozona na tatapusin si Seri dahil sa pagtatangkang saktan si Yamuri. At nangako si Seri na hindi siya hahawakan kung bibitawan niya ito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Nozona kung bakit niya sinusubukang tapusin ang lalaking ito at kung may espesyal ba ito sa kanya. Ngunit bago pa siya makasagot, sinabihan mismo ng lalaki si Nozona na pakawalan si Seri dahil kasalanan niya iyon. Dagdag pa niya na hindi naman dapat siya mahulog kay Seri dahil magkaibigan sila at kinumpirma ni Seri na hindi niya kailanman balak na gawing vampira ito. Pagkatapos ay sinabi niya, ang pangalan ng lalaking ito ay Akiyama, at siya lang ang nakakausap niya tungkol sa lahat ng bagay, kasama na kung paano nahuhulog sa kanya ang loob ng bawat lalaking nakausap niya. Ang gusto lang niya ay isang kaibigan. Ngunit kahit anong gawin niya, paulit-ulit siyang nauuwi sa ganitong sitwasyon. Sa wakas ay pinakawalan siya ni Nozona, at sinabi ni Seri kay Akiyama na kailangan na nilang tumigil sa pagkikita, ngunit nanatili siyang tahimik. May naramdaman si Yamuri at hiniling kay Seri na sabihin ang talagang gusto niya, na nangangatwiran na si Akiyama ay hindi isang nakakatakot na stalker, kundi isang makatwirang lalaki. At si Seri ay kumikilos ng napakamakasarili ngayon.
Pinayuhan niya silang pag-usapan ito at magkaroon ng isang kasunduan. Kaya sinabi ni Seri kay Akiyama na siya ay isang vampira at hindi siya dapat makipagkaibigan sa mga tao. Pagkatapos ay nagpaalam siya ngunit nalungkot dahil ayaw niyang pakawalan si Akiyama. Inalaw siya ni Akiyama at sinabing ayaw niyang muling masira ang kanilang mga puso, kaya dapat niya itong gawing vampira para magkasama na sila. Ipinaalala sa kanya ni Seri na matatapos din ang kanyang kasalukuyang buhay kung gagawin niya ito. Ngunit ang lalaki ay handang-handa para sa kuting ng vampira na iyon. Habang ginagawa ni Seri si Akiyama na vampira, nagseselos si Yamuri. Kaya para pasayahin siya, iminungkahi ni Nozona na magkasama silang pumunta sa karaoke. Maya-maya, nagtatrabaho si Midori sa kanyang maid cafe nang mag-text ang kanyang katrabaho na hindi siya makakapunta sa trabaho. Ngayong kulang na sa tauhan, gumala-gala si Midori para humingi ng tulong nang makita niya sina Nozona at Yamuri. Agad niyang sinabi kay Nozona na siya na lang ang kanyang pag-asa. Kaya, kinaladkad niya ito papunta sa cafe at binihisan bilang isang katulong. Pumayag si Nozona na gawin ang shift dahil ang cute niya sa damit. Pero dahil walang magawa si Yamuri, tinanong niya ito kung gusto rin ba nitong subukan. Agad na tumanggi si Yamuri dahil hindi pa siya ganoon kagaling at napagtanto ni Midori na magagamit niya ito bilang isang hindi binabayarang aktor. Hiniling niya sa kanya na lumabas at maghintay ng kanyang senadoryos at nang imbitahan niya ito, binati siya ni Midori sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng master. Pagkatapos ay hiniling niya kay Nozona na gawin din iyon, ngunit ginawa ito ni Nozona ng may mababang sigla kaya nagalit si Midori at sinabihan siyang magpa-cute kahit isang beses lang. Pagkatapos ay sinabi niya kay Nozona na babayaran niya siya para sa gabing iyon kung maganda ang kanyang pagganap. Kaya pumayag si Nozona na gamitin ang maid mode. Ipinakita sa kanya ni Midori kung paano ito ginagawa sa pamamagitan ng paghahain ng kape sa isang lalaki na may kaunting pagmamahal at nagulat si Yamuri sa kung gaano kabilis niyang naipakita ang kanyang karakter. Pagkatapos lang, isa pang katulong na nagngangalang Arisa ang naglingkod kay Yamuri at tinawag itong cute, na ikinagulat niya. Napagtanto ni Arisa na isa siyang bagong customer. Kaya sinabi niyang pumunta siya rito dahil kay Midori. Isiniwalat ni Arisa na si Midori ang naging pinakasikat na maid sa sandaling magsimula siya. At bago siya, si Arisa ang dating pinakasikat. Pagkatapos ng shift, umiinom ng alak si Nozona sa opisina habang si Midori ay nagbabrowse sa social media para tingnan ang kanyang mga bagong followers. Doon niya nalaman na may isang kawawang lalaki ang kumuha ng mga sexing litrato ng mga katulong at pinost online. At nang ipakita niya ang mga ito kay Yamuri, napagtanto niya na lahat ng mga litrato ay kay Arisa. Tinanong ni Midori kung paano niya nakikilala si Arisa mula sa kanyang ibabang bahagi at sinabi niyang ito ay dahil medyo naiiba ang suot nito kaysa sa iba. Dito napagtanto ni Midori na mayroon siyang Timo version ni Light Yagami na magagamit niya. Kaya hiniling niya rito na tulungan siyang mahuli ang salarin. Kinabukasan sa cafe, muling tinitingnan ni Yamuri ang mga litrato at ang isa sa mga ito ay mula sa dressing room. Biglang sumulpat si Arisa sa likuran niya at tinakat siya. Pagkatapos ay nagpasalamat siya rito sa pagtulong ngunit inamin din niyang nahihiya siya kapag tinatitigan nito ang kanyang sexing mga litrato. Kaya, mabilis na humingi ng tawad si Yamuri. Pagkatapos ay napaisip siya kung paano may makakakuha ng litrato ni Arisa sa changing room para lang makita ang isang bintana na patungo sa balkonahe. Nang sabihin sa kanya ni Arisa na kailangan niyang magpalit, lumabas siya ng silid at pagkatapos ay napansin ang isang pinto na patungo sa parehong balkonahe, ngunit nakalock ito. Kaya, lumabas siya kasama si Nozona upang makita ang balkonahe. Gayunpaman, masyadong mataas ang balkonahe. Kaya, tumalon si Nozona kasama niya at napagpasyahan niyang walang sino man ang makakarating dito mula sa labas maliban sa mga may kapangyarihang vampira na tulad niya. Nagtaka si Nozona kung si Midori mismo ang salarin, ngunit alam ni Yamuri na hindi niya ginawa iyon. Nang sandaling iyon, binuksan ni Arisa ang bintana at nagulat nang makita silang naroon na. Kaya, sinabi ni Nozona sa kanya na nag-iimbestiga sila. Pagkatapos ay kumuha si Yamuri ng mga larawan mula sa telepono upang subukang kopyahin ang anggulo, ngunit parang may hindi kumpleto. Kaya, nagpasya si Nozona na mag-post para sa kanya. Gayunpaman, hindi siya mahusay dito, at iminungkahi ni Yamuri na kumuha siya ng mga selfie upang magsanay ng kanyang mga anggulo.
Biglang gumana ang kanyang masiglang utak na Detective Conan at sinabi niya kay Nozona na nalutas na niya ang kaso, na nag-iwan sa kanya ng gulat. Buong kumpiyansa niyang sinabi kay Nozona na tipunin ang lahat para sa malaking pagbubunyag. Ngunit habang nasa sabik na sumasali si Midori, bumaba ang kanyang kumpiyansa at hindi siya gaanong sigurado sa kanyang plano. Bigla nilang narinig ang paparating na si Erisa. Kaya sinabihan ni Yamuri si Midori na magtago kasama niya at hiniling kay Nozona na sundin ang plano. Pagpasok ni Erisa sa silid, sinabi sa kanya ni Nozona na nakaalis na ang lahat at aalis na rin siya. Ngunit sina Yamuri at Midori ay natigil sa loob ng locker. Isang hakbang na lang para mahuli sila doon. Tinanong ni Midori kung bakit sila nagtatago at sinabi ni Yamuri na para akitin ang salarin dahil lahat ng larawan ay kinunan kapag nag-iisa si Erisa. Napansin din niya na may nakausli sa pantalon nito at sinabi ni Yamuri na hindi niya mapigilan dahil napakalapit niya rito. Natawa siya rito dahil akala niya'y si Nozona lang ang gusto nito, ngunit tila mas marami itong pagnanais kaysa sa ipinapakita niya. Maya-maya, narinig nila ang pagbukas ng bintana at napagtanto ni Yamuri na narito ang salarin. Kaya, lumabas siya ng locker at nakita ang isang tripod sa bintana. Nasa labas ng bintana si Nozona at mabilis na kinuha ang telepono. Nang mapansin niyang kumukuha ng mga litrato si Erisa gamit ang isang timer, tinanong ni Yamuri si Erisa kung kumukuha ba siya ng sarili niyang mga source na larawan at ina-upload ang mga ito. At walang nagawa si Erisa kundi aminin, tinanong niya si Yamuri kung ano ang nabibigay nito, at sinabi niyang napakaganda ng kalidad ng mga larawan para makuhanan ito ng iba. Pagkatapos ay tinanong niya si Erisa kung bakit niya ginawa ito at tinawag siya ni Midori na isang baguhan bago isiniwalat na ginawa ito ni Erisa para mabawi ang kanyang numero 1 pwesto sa kafe. Medyo nahihiya si Erisa sa kanyang mga ginawa, ngunit sinabi sa kanya ni Midori na lahat ng tao rito, kasama na siya, ay isang magulo na babae na naghahangad ng atensyon. Sinabi niya na ang ginawa ni Erisa ay medyo normal, at ito ay nagpapagaan sa pakiramdam ni Erisa. Pagkalipas ng ilang araw, muling nasa kafe si Yamuri dahil nagpasya si Nozona na magtrabaho dito paminsan-minsan. Nang sandaling iyon, dumating si Erisa bilang isang customer at umupo sa tabi niya, sinasabi sa kanya na si Midori ang nagbigay sa kanya ng isang bagong pananaw sa mga bagay-bagay. Bago ito, kumukuha siya ng libu-libong larawan sa isang araw hanggang sa makakuha siya ng isang perpektong larawan. Ngunit ngayon, isa na lang ang kinuha niya at ipinadala kay Midori, na tinawag siyang cute. Pagkatapos ay tinanong niya si Yamuri kung gusto nitong magpakuha ng larawan kasama siya, at bago pa siya makasagot, nasa frame na ito. Pagkalipas ng ilang araw, ginulat ni Nozona si Yamuri ng isang bagong kama para sa kanyang apartment kasama ang ilang mga dekorasyon na binili niya mula sa pagtatrabaho sa maid cafe. Pagkatapos ay sinabi niya na palalawakan niya ang kanyang negosyo sa masahe. Kaya, pinapunta niya si Yamuri upang maghanap ng mga kliyente. Habang nasa labas, nakita ni Yamuri ang isang babaeng nagyoyosi at nang makitang pagod ito, tinanong niya kung gusto niya ng kasama. Kakatwa, tinanggap ng babae ang alok at dinala siya sa isang kafe kung saan baliw niyang ipinaliwanag na hindi niya ito sinusubukang makipagsesyon sa kanya, na pinanood niya ng may kakaibang ngiti. Pagkatapos ay nagbiro siya na nakakatuwa na yayain siyang lumabas ng isang binata, lalo na't nalulungkot siya. Dito, ikinwento ni Yamuri ang tungkol sa negosyo ng masahe at cuddling business ni Nozona at sinabing tumutulong ito ng part-time para sa mabilis na pera. Sinabi sa kanya ng babae na ilegal ang kanilang negosyo at mapapahamak sila kung magsusumbong siya sa pulis, na naging dahilan upang manginig si Yamuri. Pagkatapos ay sinabi niya na nagbibiro lang siya at sinusubukang turuan siya na hindi siya dapat maglibot-libot at magkwento tungkol sa kanyang negosyo. Tungkol naman sa alok nito, tinanggihan niya ang cuddling nito, ngunit inamin na maaaring kailanganin niya ng masahe para sa kanyang mga binti. Tinanong ni Yamuri kung ano ang kanyang propesyon, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Anko, isang pribadong detective. Agad na natuwa si Yamuri at nagtanong kung mayroon na siyang nalutas na mga misteryo ng pagpaslang, ngunit sinabi niya na karaniwan niyang hinahawakan ang mga kaso ng mga nanlolokong asawa or mga nawawalang tao. Pagkatapos ay tinanong niya kung madalas ba itong lumabas sa gabi, at nang sumagot siya ng oo, tinanong ni Anko kung pamilyar siya sa isang taong nagngangalang Akiyama. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang larawan ng lalaki,
at agad na napagtanto ni Yamuri na siya rin ang lalaking naging stalker ni Seri. Sinabi ni Yamuri na hindi pa niya naririnig ang tungkol sa lalaki, ngunit mabilis na naunawaan ni Angko na may alam ito. Gayunpaman, iniwan niya ito ng kaunting sukli at mga biro na dapat niyang pag-aralan ang kanyang mga pick-up lines bago umalis. Nang bumalik siya kay Nozuna, nagalit siya na bumalik ito ng walang kliyente at humingi ng alak. Ngunit alam ni Yamuri na magtatanong ito, kaya nagdala siya ng marami. Kinabukasan ng gabi, nakipagkita siya kina Mahiro at Akira, at dinala sila ni Mahiro sa paaralan upang sila ay palihim na makapasok at magsaya. Matapos mabilis na tumalon ang dalawang binatang lalaki sa gate, umakyat din si Akira, ngunit hiniling sa mga binatang lalaki na umiwas ng tingin dahil nakasuot ito ng palda. Pagpasok sa loob, sinabi ni Mahiro na gusto niyang magkaroon silang tatlo ng matibay na memorya, at walang mas magandang lugar kaysa sa paaralan. Pagkatapos ay naisip niyang pumunta sa banyo ng mga babae dahil may bali-balitang may nakatira doon na isang multo na nagngangalang Hanako. Pinapunta niya si Akira upang hanapin si Hanako. At habang ginagawa niya ito, nagsimulang gumawa si Mahiro ng mga nakakatakot na ingay para takutin siya. Hinampas siya ni Akira sa ulo at lumipat sila sa susunod na bagay, ang piano ng music room na tumutugtog ng mag-isa. Matapos pabulaanan ang tsismis na iyon, naglibot sila sa pagpapabulaan ng iba pang mga mito tungkol sa kanilang paaralan, at natapos ito sa kanilang pagtawa at pagsasaya. Kalaunan, habang nakahiga sila sa bubong, naalala ni Mahiro ang isa pang misteryo tungkol sa isang guro na nawala, at ang kaso ay hindi pa rin nalutas. May ilang mga estudyante na nagulat na nakita nila ang multo ng guro sa paaralan, ngunit iniisip ng dalawa na gawa-gawa lang niya ang lahat para takutin sila. Gayunpaman, iginiit niya na tingnan nila ito, at nang buksan nila ang pinto ng silid-aralan, nakita nila ang isang nakakatakot na lalaki na nakatayo sa gitna. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila, sinasabing hindi sila dapat nandito, at lahat sila ay natigilan sa lugar. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na magsisimula siya sa babae at susugurin si Akira, naglaluway na parang aso. Habang sinusubukan ni Mahiro na paghiwalayin sila, humingi rin siya ng tulong kay Yamuri, ngunit tumigil ang katawan ni Yamuri. Habang nagiging matindi ang sitwasyon, bigla niya itong nalampasan at hinampas ang lalaki ng upuan bago niya tiningnan si Akira. Naramdaman ni Yamuri na ang lalaki ay isang vampira, ngunit ang kanyang aura ay ibang-iba sa mga nakilala niya noon. Ngayon, sa sakit, nagmakaawa ang lalaki na tumakas sila bago pa siya mawalan ng kontrol. Ngunit nang sandaling iyon, nakarinig sila ng mga yabag na papalapit at walang iba kundi si Angko, na nagsindi ng kanyang yosi at bumati kay Yamuri. Nagulat ang lalaki at tinanong kung bakit siya narito, ngunit sinagot niya ito ng parehong tanong. Samantala, nawalan ng kontrol ang vampira sa kanyang pagkauhaw sa dugo. Kaya, inalok siya ni Angko ng sarili niyang dugo, dahilan para tumalon siya sa kanya. Pagkatapos niyang mabusog, kakaiba para sa kanya na ang pangit ng lasa ng dugo nito. Kaya, lumingon si Angko sa kanya at sinabing matagal na siyang hinahanap nito. Lumalabas na siya pala ang gurong nawala 10 taon na ang nakalilipas dahil naging vampira siya, ngunit hindi pa siya nakatikim ng dugo bago ngayon. Ang katotohanang tumalon siya kay Akira ay nagpapakita kung gaano siya kasakit sa nakalipas na dekada, at inamin niya na nilinlang siya para maging vampira. Niyakap ni Angko ang lalaki upang aliwin ito, at napahagulgol siya habang ipinapaliwanag na umibig siya sa isang vampira nang hindi niya alam na mayroon sila. Naunawaan ni Angko ang kanyang sakit at binigyan siya ng isang singsing na pilak, na sinasabing hahayaan niya siyang masawi bilang tao. At napasigaw ang lalaki sa sakit habang sumisikat ang araw at siya ay nagiging alikabok. Pagkatapos ay isiniwalat ni Angko na masasawi pa rin sana ang lalaki dahil nasasawi ang mga vampira kung hindi sila uminom ng dugo sa loob ng 10 taon, at tinulungan siya nitong mapanatili ang kanyang pagkatao. Ikinatwiran ni Yamuri na may karapatang mabuhay ang lalaki, ngunit hinawakan siya ni Angko sa kwelyo at sinabing wala siyang alam tungkol sa mga vampira at walang taong gustong mabuhay bilang isang halimaw. Ipinaliwanag pa niya na maraming uri ng vampira at hindi lahat ng mga ito ay mabubuti. At umuwi si Yamuri na inamin na wala siyang alam na katulad ni Angko. Habang papunta si Mahiro sa opisina ni Angko na takot matapos malaman na may mga vampira, umuwi si Yamuri upang i-proseso ang lahat. Nagpasya siyang bisitahin si Nozuna para sa mga kasagutan. Ngunit nang makarating siya sa kanyang bahay,
hindi na niya napigilan ang sarili at sumipsip ng dugo niya. Ipinaalala nito sa kanya ang insidente kagabi, kaya itinulak niya ito palayo, na nag-iwan sa kanya ng kalituhan. Agad siyang tinanong ni Nozona kung ano ang nangyari. Kaya, ikinwento niya sa kanya ang buong kwento bago tinanong kung magiging pareho pa rin siya ng walang regular na supply ng dugo. Mabilis na tiniyak ni Nozona sa kanya na hindi siya katulad ng vampirang iyon at hindi niya dapat alalahanin ito. Pagkatapos ay inilakad niya ito at isiniwalat na nasasawi ang mga vampira kung hindi sila uminom ng dugo sa loob ng 10 taon, na nangangahulugang maaari silang mabuhay ng 10 taon nang walang pagkain. Pagkatapos ay tinanong niya si Yamuri tungkol kay Angko, at ang alam lang nito ay ayaw ni Angko sa mga vampira, at nakumbinsi niya si Yamuri na huwag ding maging vampira. Diretsyong tinanong ni Nozona kung susuko na ba siya at sinabi ni Yamuri na nag-aalala siya dahil alam ni Angko kung paano puksain ang mga vampira dahil nakita niya itong ginawa. Ayaw niyang masaktan si Nozona dahil sa kanya habang inaamin din na nakakatakot ang kagabi at ito ang unang pagkakataon na natakot siya sa mga vampira. Ipinaalala sa kanya ni Nozona na huli na ang lahat para matakot ngayon at inamin niyang tama siya at humingi pa ng tawad sa pagtulak sa kanya kanina. Pagkatapos ay niyaya niya itong uminom at hindi nag-atubili si Nozona. Di nagtagal, nakatagpo niya si Mahiro, na isinama siya habang naghahatid ng mga bulaklak mula sa tindahan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos noon, tinanong siya ni Mahiro kung bakit niya gustong maging vampira, at binanggit kung paano siya maaaring magsaya kahit bilang isang tao. Ayaw niyang mauwi si Yamuri sa katulad ng vampira na nakasalubong nila sa paaralan, lalo na dahil nagmamalasakit siya sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Mahiro kung ano ang plano niyang gawin kung siya ay magiging isang vampira, at napagtanto ni Yamuri na lahat ng gusto niyang gawin, tulad ng pagkakaroon ng kalayaan at kasiyahan, ay magagawa pa rin bilang isang tao. Nagsimula siyang magtanong kung bakit niya gustong maging isang vampira. At habang nag-iisip siya, pinilit siya ni Mahiro na sagutin kung iinom ba siya ng dugo ng ibang tao or magiging katulad ng ibang vampira na iyon. Ang realisasyong ito ay tumama sa kanya ng husto, kaya tumakbo siya pabalik sa apartment ni Nozona at niyakap ito. Nagulat siya noong una, ngunit pagkatapos ay dinala siya nito pabalik sa sariling bahay ni Yamuri. Doon, sinabi niya sa kanya na ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa gabi at ang kanyang ama ay wala sa larawan, kaya nagbiro si Nozona na inimbitahan siya nito na maglaro ng stepsister roleplay, ngunit siya ang humila sa kanya dito. Pagkatapos ay humiga si Nozona sa kanyang kama at napansin na amoy niya ito. At sinubukan ng bida ang kanyang makakaya upang itago kung gaano siya hindi komportable. Pagkatapos ay tinanong niya kung nagbago na ang isip niya tungkol sa pagiging isang vampira, ngunit sumagot si Yamuri na gusto niyang maging isa dahil mahal niya ang gabi. Alam din niya na may ilang mga problema, ngunit naisip niya na magiging maayos siya hanggat kasama niya ito. Ngunit ngayon ay iba na dahil ang kanyang mga kaibigan ay maaaring masaktan, at nagdadalawang isip siya. Pagkatapos ay sinubukan niyang bigyang katwiran ito gamit ang mahinang loika. Ngunit nang makita niyang mukhang lungkot na lungkot si Nozona, tumahimik siya. Tinanong niya kung bakit niya mahal ang gabi at sinabi niya na nagbibigay ito sa kanya ng kalayaan mula sa pangkaraniwan. Sinabi niya na ang kanyang karaniwang gawain ay ang pagpasok sa paaralan at pagtulog sa gabi at ang paglabag sa gawain na iyon ay nagpapasaya sa kanya. Gayunpaman, kung sisirain niya ang gawain araw-araw, iyon ang magiging bago niyang gawain at mawawala ang kanyang kilig. Inamin niya na ang buhay ay nagiging nakakabagot kahit na ang isang vampira at ang mga araw ay nagiging buwan, buwan ay nagiging taon. Tinanong siya ni Yamuri kung bakit ipinakita lamang niya sa kanya ang magandang panig, at sinabi niya na iyon ay dahil iyon ang nais niya sa kanyang buhay. Pagkatapos ay nagpasya siyang lumabas mula sa bintana, ngunit nang pigilan siya ni Yamuri, pareho silang nakahiga sa kama na naka-off ang mga ilaw. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Yamuri habang nabubuo ang tensyon sa pagitan nila, ngunit nahuli siya ni Nozona at lumipad palayo, naiwan siyang naghahangad pa ng higit. Kinabukasan ng gabi, nakipagkita siya kay Angko at tinanong kung gaano niya kakilala ang tungkol sa kanya, at sinabi niyang alam niyang gusto nitong maging isang vampira kasama ang bawat detalye tungkol sa kanyang buhay hanggang sa laki ng kanyang maliit na launcher. Nataranta si Yamuri hanggang sa sinabi niyang hinuhulaan lang niya ang mga bagay na ito batay sa kanyang karanasan. Ngunit humanga si Yamuri dahil halos lahat ng sinabi niya ay tama.
Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit ayaw niya sa mga vampira, at sinabi niyang ito ay dahil masama sila at nagdudulot lamang ng paghihirap at kasawian. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat umibig ang isang tao upang maging isang tao. Ngunit para sa isang sertipikadong talunan tulad ni Yamuri, tila imposible ito. Gayunpaman, si Yamuri ngayon ay isang banta dahil alam niya ang tungkol sa mga vampira. Kaya tinanong ni Angko si Yamuri kung mapagkakatiwalaan ba niya si Nozona. Nabigla si Yamuri nang malaman nito ang tungkol kay Nozona. At nagbanta si Angko na wawakasan niya sila ni Nozona kung hindi niya isusuko ang kanyang pangarap. Nangako pa nga siyang hahayaan siyang tamaan ito, ngunit sinabi ni Yamuri na wawakasan siya ng mga vampira kung hindi siya magiging isa, at gagawin niya kung gagawin niya. Kaya't siya ay naliligaw sa alinmang paraan. Tumugon si Angko na layunin niyang lipulin ang mga vampira sa mundong ito at kung mananatili siyang tao, magagarantiyahan niya ang kanyang kaligtasan. Dito, ikinatuwiran ni Yamuri na hindi lahat ng vampira ay masama at karamihan sa kanila ay nakikiramay sa mga tao. Kaya hindi niya hahayaang gawin niya iyon. Alam ni Angko na hindi siya makikinig ngayon, kaya tinawagan niya ang pulisya at iniulat na nakakita siya ng isang binatang lalaki na gumagala sa gabi at nag-aalala siya para sa kaligtasan nito. Natakot si Yamuri dahil alam niyang tapos na ang kanyang buhay sa gabi. Kaya tumakbo siya palayo bago pa man siya mahuli ng sinuman. Habang nasa daan, narinig niya ang isang sasakyan ng pulisya na papalapit. Kaya nagtago siya sa parke at tinanong ang sarili kung dapat ba niyang makatagpo si Nozona. Gayunpaman, nag-aalala siya na malaman ni Angko kung saan nakatira si Nozona. Kaya't hindi niya ito pinakiusapan. Nang sandaling iyon, natagpuan siya ni Hatsuoka at dinala sa apartment nito kung saan siya nagulat nang malaman na mayroon siyang 3 taong umiibig sa kanya at gagawin nila ang anumang hilingin niya. Sinabihan niya silang umalis dahil may bisita siya. Ngunit nang simulan nilang suruan si Yamuri, binigyan niya sila ng titig na nakakatakot na agad silang nagalit. Pagkaalis nila, naghihintay si Yamuri sa sala habang naliligo si Hatsuoka. Ngunit bigla siyang lumabas at hiniling kay Yamuri na dalhan siya ng tuwalya, na nag-iwan sa kanyang mga mata na gulat dahil si Hatsuoka ay isang lalaki. Tinanong siya ni Hatsuoka kung hindi ba nabanggit ito ni Nozona, at sinabi niya na wala siyang sinabi sa kanya. Samantala, nakipagkita si Nozona sa iba at sinabi sa kanila na ayaw ni Yamuri na maging vampira at gusto niyang pabayaan nila siya. Nang marinig ito, nagalit si Nico at sinabing dapat niyang parusahan si Nozona dahil sa paglabag sa kanilang mga patakaran, at inanyayahan siya ni Nozona na subukan ito. Gayunpaman, kumalma si Nico at sinabing hindi pinapayagan ang mga vampira na magpaslangan, kaya hahanapin niya si Yamuri at wawakasan ito. Sinabi ni Nozona na kukunin niya ang buhay ni Nico kung sakaling susubukan niyang saktan si Yamuri. Kaya, tinanong siya ni Nico kung bakit espesyal si Yamuri sa kanya. Pagbalik sa bahay ni Hatsuoka, sinabi ni Yamuri sa kanya na ayaw na niyang maging vampira, na labis niyang ikinagulat. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Hatsuoka ang tungkol kay Angko at sa kakayahan nitong tapusin ang mga vampira sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanila ng kanyang dugo at pagkatapos ay paggamit ng isang makentab na singsing. Napansin nito ni Hatsuoka na interesante at inamin na ang mga vampira ay walang gaanong alam tungkol sa kanilang sarili dahil nabubuhay lamang sila ng walang pakialam sa mundo. Nang banggitin niya na ang dugo ni Angko ay kasuklam-suklam ayon sa vampira, sinabi ni Hatsuoka na narinig niya na masarap ang dugo ni Yamuri at humingi ng isang higop. Tinanong ni Yamuri kung bakit siya umaarte na parang pabebe at sinabi ni Hatsuoka na gumagana ito bilang thirst trap para sa mga lalaki at babae. Saka lang siya nakatanggap ng text mula sa ibang mga vampira at ito ay larawan ng mesa na sinira ni Nico na ipinakita niya kay Yamuri. Napagtanto niya na nilalabanan ni Nozona ang iba para protektahan siya. Kaya sinabi sa kanya ni Hatsuoka na ang mga patakarang paulit-ulit nilang binabanggit ay gawa-gawa lamang nila at ang mga vampira ay walang partikular na pamahalaan or sistemang sinusunod. Gayunpaman, may mga kahihinatnan sa paglabag sa mga patakaran. Kaya, ang taong nasa panganib ay hindi siya, kundi si Nozona. Pagkatapos ay iminungkahi ni Hatsuoka na si Yamuri ay maging lalaki niya para protektahan si Nozona dahil tila malabong mahulog siya kay Nozona. Ikinatwiran ni Yamuri na maaaring hindi rin siya mahulog sa kanya. Kaya, tinanong ni Hatsuoka kung dahil ba ito sa isang lalaki siya. Tumanggi si Yamuri at inamin na medyo cute si Hatsuoka, na ikinagulat ni Hatsuoka at ikinahiya siya.
Inamin ni Hatsuoka na mayroon siyang ilang mga pamamaraan sa pag-brainwash para mahalin siya, ngunit tinanggihan siya ni Yamuri. Inamin niyang hindi niya naiintindihan ang pag-ibig or ang mga babae, ngunit hindi rin niya naiintindihan ang mga lalaki. Kaya, kahit na iba ang mga bagay-bagay, gugustuhin pa rin niyang mahalin si Nozona. Nang marinig ito, ipinaalala ni Hatsuoka sa kanya na nasa panganib ang kanyang buhay. Ngunit handa si Yamuri na harapin ang anumang bagay kung nangangahulugan ito na mahulog ang loob niya kay Nozona. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa tagpuan ng mga bampira kung saan niya natagpuan ang sirang mesa at walang mga palatandaan ni Nozona. Sinabi sa kanya ni Nico na umalis siya ilang minuto ang nakalipas at nakahinga siya ng maluwag na ayos lang siya, ngunit sinabi ni Nico na nakipagkasundo siya para sa kanyang kaligtasan. Nang maramdaman niyang nasaktan si Nozona, binigyan niya ng malaking salita si Nico at tumakbo palayo para hanapin si Nozona. Sa labas, nakasalubong niya ang mga pulis, ngunit nagsimula siyang tumakbo palayo sa kanila dahil tinuruan siya ni Nozona kung paano magsaya. Sa kabaligtaran, nag-aalala si Nozona na baka kamuhian siya ni Yamuri dahil hindi nito alam kung paano magsaya at nagsinungaling sa kanya. Habang huminto siya sa isang vending machine, dumating si Yamuri at kumilos ng eksakto tulad ng ginawa niya noong una silang nagkita, na nagpagulo sa kanya. Nagulat siya nang makitang buo ang katawan nito, ngunit sinabihan siya ni Nozona na iwanan siya dahil nahihiya siyang magsalita. Lumabas na sinabi niya kay Nico na mahal niya si Yamuri at iyon ang dahilan kung bakit siya pinakawalan ni Nico. Gayunpaman, ang parusa kay Nozona ay dapat niyang paibigan si Yamuri sa kanya or wawakasan ni Nico ang buhay nito kapag natapos na ang oras. Samantala, humingi ng tawad si Nozona kay Yamuri dahil sa pagsisinungaling sa kanya dahil wala siyang ideya kung paano magsaya. Pero sinabi ni Yamuri sa kanya na siya ang pinakamasaya kapag kasama niya ito. Hinikayat niya itong huwag lumayo para makatuklas sila ng mga bagong bagay at mas magsaya ng magkasama, na nag-iiwan kay Nozona na gulat na gulat.